Pagbati po sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at gayon din sa pangalan ng aking kinakatawan na iglesia, ang Grace Baptist Church of Los Baños. Mga 1.5 buwan pa. Magkakasunod na mga lindol at mga super typhoons ang humagupit ng mga kalamidad sa ating bansa. At maraming mga kababayan natin ang masasabi nating nasa kawawang kalagayan at masasabi natin ang kalagayan nila ay dahil sila ay biktima. Wala silang control doon sa mga nangyari. Maaari natin silang tulungan, maaari natin silang ipanalangin at higit sa lahat ay dapat silang magsikap na makabangon sa kanilang kalalagayan. Ngunit miserable ang kanilang naranasan. Kung miserable ang kalagayan na mabiktima ng kalamidad, may mas masahol tayong titingnan na miserable o kawawang kalagayan. Ito ang kalagayan ng pagiging makasalanan. Parehong masasabi natin na ito'y kagagawa ng makasalanan at ang makasalanan din ay biktima, kaya't maaari natin silang tingnan na miserable o kawawa. May mga mangangaral na iniiwasan ang pagtuturo ng miserableng kalagayan ng makasalanan. Inaakala nila na ito ay magtatanggal ng ginhawa ng mga dumadalo sa iglesia at ayaw nilang sila ay maging uncomfortable, kaya iniiwasan nila ang paksa. Ngunit ito ay panlilinlang lamang sa kanilang tunay na kalagayang kailangan nilang malaman. Gagamit ako ng isang tagpo sa Ebanghelyo, teksto na sa kalooban ng Panginoon ay magiging 3 mensahe, so that this may be my first series of messages. Ito ay muli kong babasahin ang binasa kanina, yung bahagi lamang sa Mateo Kabanatang 9, mula 35 hanggang 38. Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay binabagabag at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito ang pinagpalang salita ng Diyos. Ang malaking tema ng Ebanghelyo, gayon din kay Marcos at kay Lucas, na tinatawag nating Synoptic Gospels, ang malaking tema nila ay ang kaharian ng Diyos na ipinapaliwanag ko kanina, hindi tumutukoy sa langit, kundi ang pamamahala ni Jesucristo na totoo sa langit. Pero kung matatandaan ninyo ang kanyang itinurong panalangin, matupad ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang kaharian ay tumutukoy sa kalooban na namamahala dito sa lupa, na nag-umpisa na sa Panginoong Hesukristo sa kanyang unang pagparito. Kumbaga siya ang inaasahang Mesiyas na luluklok sa trono ni David upang magkaroon ng paghahari na walang hanggan. Pero nang si Jesus ay unang dumating, tumaliwas ito sa inaasahan ng mga Hudyo. Ang inaasahan ng mga Hudyo ay hari na dadaig sa mga manlulupig ng Israel, ngunit iba si Jesucristo. Ang kanyang kaharian ay pinasimulan sa pag-iral ng kanyang makaharing pamamahala at makikita ito sa pagsunod ng kanyang mga nasasakupan sa kanyang makaharing katotohanan, sa kanyang makaharing kalooban. At dito sa Mateo ay binigyan ng masusing pagtuturo kung ano ang mga dapat nating malaman sa kaharian sa pamamagitan ng 5 mahahabang pagtuturo sa nakakalat dito sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang pinakabantog sa atin ay ang Sermon on the Mount, Matthew 5-7. Yan ang unang Kingdom Discourse. Ang ikalawa ay Matthew chapter 10 na tumutukoy sa pagpapahayag ng
kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang mga alagad. Ang teksto natin ay immediately before Matthew chapter 10. Kaya bago niya itinuro ng mahaba ang tungkol sa pagpapahayag ng kaharian, itong ang tagpong nangyari. At dito ay makikita natin na si Jesus ay nasa ministeryo niya sa Galilea, nangangaral, nagtuturo, may himalang pagpapagaling, ay sarito ay ang pagpapagaling niya ng isang paralitiko na bago niya pinagaling ay kanyang pinatawad muna ang kasalanan. Naging kontrobersya pa ito sa mga Hudyo. Sino itong magpapatawad ng kasalanan? Bukod pa riyan, isa pang kontrobersya nang nangyari dito rin sa Kabanatang Siyam ay tinawag niya si Mateo bilang isa sa kanyang 12 alagad na ang sabi ng mga kritiko ay siya ay kaibigan ng mga makasalanan. Kaya makikita natin maski sa kanyang mga pagpapagaling, sa kanyang pagtawag ng mga alagad, nakatutok siya doon sa kung anong magagawa niya sa kalagayan ng mga makasalanan. At sa gitna ng mga pangyayaring yan, narito ang ating teksto na tumingin si Jesus sa maraming tao, sa madla, at ang binanggit na naging reaksyon niya, siya ay nagkaroon ng pagkahabag sa mga nakita niyang mga tao at itinulad niya sa mga tupa na walang pastol. At dito hahanguin ko ang isang simpleng mensahe. Si Jesucristo ay may habag sa kawawang kalagayan ng makasalanan. Jesus Christ has compassion for the miserable condition of sinners. Si Jesucristo ay may habag sa kawawang kalagayan ng makasalanan. Pinaghalo dito yung dalawang larawan, mixed metaphors. Ang isa ay larawan ng tupa na walang pastol at pagkatapos ay pumunta si Jesus sa larawan naman ng pag-aani. Mas titingnan natin yung pag-aani sa mga susunod na mensahe. Ang gusto kong tutukan natin dito ay kung paanong si Jesus ay nagkaroon ng habag dito sa mga makasalanan na tinawag niyang gaya ng mga tupa na walang pastol. Makikita natin ito sa dalawang katotohanan na bahagi ng mensaheng ito. Tingnan natin una ang kawawang kalagayan ng makasalanan. At ikalawa, tingnan natin ang tungkuling kahabagan. Tungkuling kahabagan ang makasalanan. Kaya una, tingnan natin ang kawawang kalagayan ng makasalanan. Ginamit ni Jesus na larawan ay maaring hindi gaanong makahulugan sa atin. Ngunit malinaw ito sa mga Hudyo. We are not a sheep-tending culture, kaya yung tupa na walang pastol ay hindi natin gaanong masagap kung anong ibig niyang sabihin. At lalo pat marami tayong nakikitang mga askal, mga asong kalye na kaya namang mabuhay na kahit walang may-ari. Pero hindi ito maari sa isang tupa. Ang isang tupa ay walang defense mechanism. Kapag pabayaan mo siyang nag-iisa, ay tiyak na kawawa siya at siya ay lalapain lamang ng mga maninila. Pero ganyan ang inilarawan ni Jesus sa nakita niyang kalagayan ng madla ng mga tao. Ang pinapakita rito ay ang miserableng kalagayan ng makasalanan ay sapagkat wala silang tagapagligtas. Miserable ang makasalanan na walang tagapagligtas. Ano ang tumawag ng atensyon sa pagkahabag ni Jesus sa madla ay hindi ang kahirapan, hindi ang kaapihan nila, o totoong maaaring sila ay marami sa kanila mahirap, totoo na marami sa kanila ay api mula sa mga Romano, ngunit hindi ito ang unang tumawag ng atensyon ni Jesus. Dito marami ang sincero, ngunit nagkakamali, sapagkat sensitibo sila sa pagkamiserable ng kahirapan, ngunit iyon ang nakikita nilang pangunahing pagkakawawa ng mga tao. At ang kanilang solusyon ay mensahe ng hanguin ang mga tao mula sa kahirapan. Ito ang palaging magiging mensahe pagdating sa politika, na sila ang mag-aahon sa kahirapan. Hindi naging malamig si Jesus sa kalagayan ng mga dukha. Makikita natin ito sa marami niyang ministeryo. May habag siya sa mga hikahos, sa mga
kawawang kalagayan dahil sa kahirapan. Ngunit mali na gawin nating pampolitika ang kawawang kalagayan na nakita ni Jesus dito sa madla. Sapagkat kung gawin natin itong politika, ang maririnig nating laging pagtugon ay hustisya. Yan ang panawagan ng mga radikal, justice, and by that they mean government has the responsibility to provide welfare to the poor. And we have a situation where welfare statism is the ideology. Ay ganyan ang nangyayari sa mga mensahe ngayon sa pulpito, ay mensaheng pampolitika, panawagan ng hustisya upang maiahon ng mga mahirap ang mga api mula sa kanilang kawawang kalagayan. Ako may sariling political conviction, may mga tugon sa kahirapan na sa aking palagay ay sadyang mali. Ngunit hindi ito dapat ang mensahe mula sa pulpito. Hindi hustisya sa mahirap ang mensahe ni Jesus. Hindi ito ang kawawang kalagayan ng isang makasalanan. At kung may kausap ako dito na wala kay Hesukristo, ang kalagayan mo ay tulad sa isang tupa na walang pastol na hindi tumutukoy sa iyong pagiging mahirap, hikahos o dukha o ikaw ay naapi, mas masahol pa. Bumabalik ito sa pagpapagaling niya sa paralitiko. Kung inyong maalala, ang una niyang sinabi, pinapatawad ang iyong mga kasalanan. At nang magkakontrobersya, sino ito na magpapatawad ang makasalanan? Ang kanyang sinabi ay, alin ba ang mas higit na pangangailangan? Ang mapatawad o patayuin ang isang paralitiko? At ginawa nga niyang patayuin ang paralitiko, pero ang kanyang punto ay mas dakilang pabor ang kanyang tinanggap kung siya'y pinatawad sa kasalanan kaysa manatili siyang paralitiko at hindi makatayo. Ginawang pareho ito ni Jesus, pero maliwanag niyang sinasabi ang kalagayan na pagiging makasalanan ay mas masahol, mas malala kaysa anumang kalagayan ng karamdaman o ano pa mang kalagayan ng kahirapan. At sa pagtawag din kay Mateo, gayon din ang kanyang sinabi. Ang sinabi niya, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan sa pagsisisi. Doon sa mga nagsasabing, bakit ka nakikisama sa mga kaibigan ng mga makasalanan? Sa mga tuwid, ang nakikita ni Jesus na talagang kalagayan ng mga tinatawag niya at ng mga pinapagaling niya, ang una nilang kalagayang kawawa ay ang kanilang pagiging makasalanan. At yan rin ang gusto kong sabihin sa iyo, na gaya ng naririnig mo sa pulpitong ito, ang kalagayan mong higit na miserable kaysa anumang pinag-iinda mo ngayon na kahirapan o anumang mga bagay na inaakala mong kaapihan, ang lalong miserable ay kung wala kang tugon ng kaligtasan sa iyong pagkamakasalanan. Si Jesus nakita niya. May dalawang salitang ginamit dito sa ating teksto na sinabing ito ang kalagayan ng mga tupa na walang pastol. Sila ay binabagabag at nanlulupaypay o hindi na nila kaya. Kapag ang isang tupa na walang pastol ay abutan ng isang maninila o predator, ay lalapain lang yun. Ang sanhi nito ng pagiging binabagabag, harassed, and helpless ay kasalanan. Hindi mo yan matututunan sa political science. Ang palagi nalang pinagdidikdikan ngayon ay critical theory. Everything is about oppression. Ang lahat ay tungkol sa mga may nang-aapi at tayo naapi at ganyan lang ang pananaw nila sa lipunan. Ang nakita ni Jesus ay higit pa, sapagkat ang nakita niya ay ang kalagayan mo sa harap ng Diyos, hindi kung paano ka may antas sa lipunan. At ang sanhi nito ay kasalanan, but any political ideology that enters the pulpit is a false gospel. Woke ideology is becoming pervasive in many pulpits, and they will teach you to protest your victimhood.
gagawin ka lang biktima, and they will use the language of entitlement, karapatan mo na makaahon sa kahirapan, at ituturo sa iyo kung sinong dapat sisihin. Sisihin ng gobyerno. At sa ganyang diwa, mahirap kang makarating sa pag-amin na ang iyong kalagayan ay dala ng kasalanan, hindi ka makapagsisisi hanggat ang diwa mo ay puno ng paninisi ng iba. At ang mangyayari lamang, umiinog ang buhay mo, humahanap ng kahulugan na magpapasaya, magpapaaliw, samantalang ikaw ay tupang walang pastol. Merong isang karakter sa Greek mythology na ang pangalan ay Sisyphus. Pinurusahan siya ng mga Diyos, the gods of Greek mythology. Ang parusa sa kanya ay magtulak siya ng malaking tipak ng bato hanggang sa tuktok ng mataas na bundok. Pero every time na malapit na siya sa tuktok, yung tipak ng bato ay gugulong uli, pababa, uulitin na naman niya. Panibagong pagtulak, pagdating sa malapit na sa tuktok, gugulong na naman. At paulit-ulit na ganun. Ganyan ang buhay ng mga tupang walang pastol. Maaring paikot-ikot sila kung saan sila manginginain. At ganyan ang buhay ng makasalanan. Paikot-ikot kung saan siya sasaya, kung saan siya magkakaroon ng aliw. Maaring matagpuan niya ito sa mga kaibigan, mga barkada, o kaya amusement, o kaya masuga pa sila sa mga droga, o maaring mas mga disenteng bagay gaya ng magandang trabaho at iba pang mga bagay na makapag-uunlad ng kanilang buhay, ngunit ikaw man ay sa mayaman o sa mahirap, sa disente o sa kriminal, pareho ang kalagayan mo na isang tupa na walang pastol. At ang hamon ko sa iyo, huwag mong tugunin ang miserable mong kasalanan ng mga pamalit na tagapagligtas. At maraming mga alternatibo na ihahain sa iyo para sabihin, ito ang magbibigay ng katuturan sa iyong buhay. Yan lang ang matututunan mo sa mga ang dalang mensahe ay politika at hustisya, ay maghanap ng ikalulugod mo. Ang ibibigay sa iyong kaisipan ay palagi na lang sa wika ng kung naiba lang ang aking kalagayan. O kaya sana meron ako noon, o kaya sana ganoon ako. Ngunit manirahan ka man sa isang exclusive housing for the rich and famous, you will still be sheep without a shepherd. Nasa likod nitong larawan na ito ay ang Isaias 53, talatang 6, one of the most famous messianic chapters of the Bible. Sinabing tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya, sa Mesiyas, sa tagapagligtas, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yan ang tugon. Kaya tayo tupang naligaw ay dahil tayo ay masama. Hindi dahil masama ang pakiramdam mo, hindi dahil sa may masamang nagtrato sa iyo, kundi dumating ka sana sa punto na iyong tatanggapin ang katotohanan sa harap ng batas ng Diyos, ikaw ay hinatulan na isang masama. Ngunit ang mabuting balita ay ang kasamaan na iyan ay ipinataw, ipinasan sa Panginoong Hesukristo upang siya ang maging pastol ng tupa na walang pastol. Yan ang sagot sa pagkamiserable ng makasalanan.
May natatanging tagapagligtas at ang pamanik ko sa iyo, huwag kang umuwi ngayon na hindi mo inilalagay sa iyong isip na ang kalagayan mo ay hinatulan ng Diyos at ang tanging sagot sa batas ng Diyos ay may umangkin ng hatol ng batas upang silang sasampalataya sa Kanya ay hindi na hatulan ng batas ng Diyos. Si William Carey ay bantog na misyonaryo sa India. Alam niyo, hindi siya nagpabaya sa mga social ills ng India ng panahon na iyon, na isa sa kanyang mga hinarap ay ang kultura ng mga Hindu na ang tawag ay sati, widow burning. Kapag namatay yung asawang lalaki, kasamang sinusunog yung kanyang asawang babae. Practice siya ng mga Hindus. At kanyang nilabanan ito at halos matigil sa kanyang pagmimisyon. Ngunit siya ang nagsasabi na hindi ito ang kanyang mensahe. Ang mensahe niya bilang misyonaryo ay ipahayag ang biyaya ng Diyos na siyang tanging makapagliligtas sa mga makasalanan, sapagkat ang kalagayan ng makasalanan, ikaw man ay katulad ni Mateo na maaring mayaman sapagkat siya'y maniningil ng buwis, o katulad ng paralitiko na maaring mahirap at walang magawa para sa kanyang sarili. Ano man ang iyong kalagayan, nagkakasundo o nagkakapareho ang kalagayan ninyo na mga tupa na walang pastol, mga makasalanan na hanggat wala ka kay Jesucristo, wala kang tagapagligtas. At sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka tumawag. Pangako ng salita ng Diyos, ang sino mang tumawag sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Si Jesus mismo ay nagsabi na ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at sino mang lumapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo. Huwag kang magpatuloy sa painog-inog ng buhay sa paghahanap ng maikasasaya ng buhay mo o magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Ang kailangan mo ay isang pastol, ang kailangan mo isang tagapagligtas, at mayroong nag-aalok niyan, at yan ang Panginoong Jesucristo. At dito inilarawan si Jesucristo na nahabag sa madla. Kaya itong ang ikalawang bahagi ng katotohanan. Ikalawang bahagi ay tungkuling kahabagan ang makasalanan. Ito ang nakita natin kay Jesucristo. Kasalanan ng ugat ng kawawang kalagayan ng mga taong nakita niya, pero ang nakakagulat ay sa halip na ang kanyang reaksyon ay kasuklaman, ang sinabi ay kinahabagan. Maaaring ang asahan mo sa kanya ay siya'y masuklam sa mga makasalanan, o kaya ipagwalang bahala, kasalanan niyo yan. Pero siya'y nahabag. At ang salitang habag, compassion, sa Griego, sa literal ay tumutukoy sa pagyanig ng kaloobang kalamnan. The closest that I can use in Tagalog ay nadurog ang kanyang puso. He was broken-hearted for sinners. Si Jesucristo ay may pusong nadudurog sa pagkahabag sa makasalanan. Yan ang larawan na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Mag-ingat tayo sa pagpipresenta kay Jesucristo kung minsan na ipipresenta siya na suklam sa kasalanan, na para bang kating-kati ang kamay na manakal ng makasalanan. Ang larawang ipinapakita rito ay isang tagapagligtas na durog ang puso para sa mga makasalanan. At ang nakikita nga niya ay ang kanilang kawalan ng kakayahan. Alam niyo, gaya ng sinabi ko, walang defense mechanism ang isang tupa, wala siyang sungay para lumaban, hindi siya makakatakbo ng mabilis para makatakas sa isang maninila, at
Ganyan ang kalagayan ng makasalanan. Wala kang panlaban. Hindi ka makakatakas. Ngunit ang reaksyon ni Jesus ay nadurog ang puso niya. Alam niyo, sumasalungat ito sa inaasahan ng mga Hudyo sa Mesiyas. Kaya nang sinabi kong inaasahan nila isang haring mandirigma, a warrior king, na ang papel ay lupigin ang lahat ng mga kaaway ng Israel at parusahan sila ng walang habag. That's their messianic hope. A warrior king who will slay all the enemies of Israel. Sa halip, ang nakita nila ay isang Mesiyas na sa harap ng mga makasalanan na talagang dapat na hatulan, gayon man ang kanyang reaksyon ay madurog ang puso niya para sa mga makasalanan. Ilagay mo ang sarili mo sa larawan ni Jesus na tupa na walang pastol. This is the most pathetic condition you can find in Palestine of animals. The only hope of a sheep is to have a shepherd. Hindi siya askal na pwedeng that the street dogs can fend for themselves, but not sheep. Ang pag-asa ng isang tupa ay meron siyang pastol na magtatanggol. At yan si Jesus. Hindi na parito si Jesus upang manlupig, or at least hindi pa. Ang sabi ng Juan 3:17, favorite ng marami yung John 3:16, kung saan naman lang humakbang sila ng isa pang talata, John 3:17, that the Son did not come to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hindi na parito ang anak ng Diyos upang hatulan ang mundo, kundi upang ang mundo ay maligtas sa pamamagitan niya. Ganyan natin tingnan ang binigay na misyon ng Diyos sa atin bilang iglesia, ipangalat ang kanyang kahabagan, makita ang kanyang durog na puso para sa mga makasalanan na ang hangarin niya ay sila ay maligtas. Makikita natin itong paulit-ulit sa maraming tagpo ng salita ng Diyos kung paanong ninanais niyang abutin. Ngunit sila ang umaayaw. Pakinggan niyo ang sinabi niya in Matthew 23, after a series of woes on scribes and Pharisees, you might have expected Him to call down the judgment of heaven on them. Instead, ang sabi niya, Matthew 23:37, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa Kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Yan ba ang masasabi sa iyo ngayon, ikaw na hindi mananampalataya, na ialok sa iyo ang kaligtasan, narinig mo ang ebanghelyo, uuwi ka ngayon na ang nakalagay na hindi mabasa, ngunit nakikita ng Diyos, ayaw mo. Inaalok sa iyo, ayaw mo. Ninanais kang angkinin ng kaligtasan ni Jesus, ayaw mo. At maaaring sa ilan sa inyo, ilang gaano na ang panahon na narinig mo ang ebanghelyo. Kayong maaaring mga anak ng mga Kristiyano, paulit-ulit ninyong narinig ang ebanghelyo. Maaaring taon na ang binilang, ngunit uuwi ka pa rin na ayaw mo. At yan ang dumudurog sa puso ng Panginoong Hesukristo. Tayo pag nadurog yung puso natin ay kalimitan, makasarili. Madalas mong makita ito sa sports. Winning goal na sana, tumalbog pa yung bola, kita mo yung pagpapatirapa ng panghihinayang ng basketballista. O missed goal in soccer, and you can see the misery
of the brokenheartedness. Our brokenheartedness is many times selfish. Jesus was brokenhearted for sinners. At ang hamon ko sa iglesia, ang iglesia ay dapat maging durog din ang puso sa pagkahabag sa makasalanan. Ito ang magbubunso doon sa susunod na larawan ni Jesus na kailangan natin ng mga manggagawa. Magsisimula kang gumawa at magpagal kung meron kang durog na puso, a broken-hearted compassion for sinners. Manggagaling ito sa ating pagpapasalamat sapagkat tayo minsan ay gayong mga tupang walang pastol, ngunit nakasumpungan natin ang pastol kay Hesukristo. At ngayon, pag tinitingnan natin ang mga tupang wala pa ring pastol, maging katulad sana tayo ni Hesukristo. May durog na puso para sa mga makasalanan. Nagkaroon tayo ng tagapagligtas na pastol, magkakaroon ka ng pagkadurog na puso kung alam mo ang kalagayan ng makasalanan at ilalagay mo ang puso ng iglesia ay dapat na ilagay sa pagkadurog ng kahabagan para sa mga makasalanan. Isa sa mga dakilang misyonaryo din ay si David Livingstone na nagmisyon sa ilang lugar sa Africa. Besides missions, he was also an explorer and he discovered many now famous places in Africa. Namatay siya noong 1873 sa Zambia. At ibinalik yung katawan niya sa kanyang home country of England. Nung kanilang tingnan, wala yung puso niya. Inilibing as he wished doon sa Zambia. Is the physical heart. And there's a monument there now. Ang panawagan ko ay huwag literal, kundi in a spiritual sense. Leave your broken heart for sinners. It may be in your family. It may be among your friends. It may be the outreaches of the church. But this is what will lead to laborers for the harvest, broken-hearted compassion for sinners. Totoo pa rin ang nakita ni Jesus noon. Tumingin ka sa madla, ang napakaraming tao sa syudad, napakaraming tao sa mga squatter areas, napakaraming tao sa mga magagarang mga gusali na ang kanilang inaatupag ay magpayaman. Anong nakikita mo? Magkaroon ka ng mata ng Panginoong Hesukristo nang makita niya ang maraming tao na durog ang puso niya sa kahabagan. Ang makasalanan ay miserable, kawawa. Kailangan ng mga mananampalataya, kailangan ng iglesia na nadudurog ang puso sa kahabagan para sa makasalanan. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na sa tagpong ito ay nakita namin ang reaksyon ng aming Panginoong Hesus sa harap ng mga tao. Ang nakita niya ay hindi ang pangunahin na kawawang kalagayan nila ay dahil sa kahirapan, karukaan o kaapihan, kundi nakita niya na sila'y mga tupang naligaw na bawat isa'y lumihis sa kanyang sariling daan. Ito'y dahil sa kanilang kasalanan at ito ang mas miserableng kalagayan, higit na mas malala kaysa kahirapan, kaysa kaapihan, at nawa ay
ito ang makita ng mga narito na wala pa kay Jesucristo. Maring may inaatupag sila sa kanilang buhay na inaakala nilang magpapasaya, magbibigay katuturan sa kanila, o magpapayaman. Ang hindi nila alam ay paikot-ikot lang ang buhay nila na isang tupang ligaw na walang pastol. At anumang sandali sila'y lalapain ng maninila. Panalangin namin na masumpungan nila ang tunay nilang kalagayan ay hindi manisi ng iba, kundi makita nila ang kanilang pagkamakasalanan sa harap ng iyong hatol ng batas. Ngunit mayroong pastol, mayroong tagapagligtas na inaalok ang kanyang ginawa sa krus na ipinasan sa kanya ang kasamaan. At inaalok ito sa bawat isa, ngunit kagaya ng sinabi ni Jesus na ninais man niyang tipunin ang mga nasa Jerusalem, ngunit ayaw ninyo. Ito nawa ang makita ng mga naritong uuwi na walang tagapagligtas pa rin. Hindi ito dahil sa kakulangan ng mensahe, hindi ito dahil sa kaiksian ng paganyaya, kundi dahil ayaw nila. Bigyan mo sila ng biyaya na makita ang kanilang kalagayan at makita ang tanging tugon ay magkapastol sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo. At kaming iglesia, gawin mo na katulad ni Jesus, ang reaksyon sa pagtingin sa mga maraming tao ay mga tupa na walang pastol. Ano man ang kanilang inaatupag at pinagkakaabalahan, ay mayaman man sila o dukha, kagaya man sila ni Mateo o ng paralitiko, sila'y mga tupang walang pastol. Ngunit ang reaksyon mismo ng pastol na si Jesus ay madurog ang puso niya para sa mga makasalanan. Bigyan mo rin ang iglesia, bigyan mo ang bawat mong lingkod at mananampalataya ng durog na puso ng kahabagan para sa makasalanan. At loobin mong sa pamamagitan nito ay maging mapagpagal kami para sa iyong anihin. Sa ikapupuri ng iyong pangalan, panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.